Alam mo yung nakakainis? May mga taong parang walang ginagawa pero ang yaman. Hindi to mga contractors na animal ha. Legit na mga entrepreneurs to. Samantalang ikaw, halos di na matulog sa kakatrabaho pero wala pa ring ipon. Bakit ganon? Tamad ba talaga sila o mas effective lang yung paraan nila? Here's the twist. May formula ang quote-unquote tamad na yumayaman. They don't chase effort, they build systems. At in this video, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing 100,000 pesos ang 10,000 gamit ang formulang multiply, automate, repeat. At dyan madalas nagkakamali ang karamihan. Akala nila mas maraming effort, mas malaking kita. Pero hindi naman laging totoo yan. Kapag may maayos kang sistema, kahit hindi ka laging gumagalaw, tuloy pa rin ang daloy ng pera. Kaya tara, umpisahan na natin yan. Ang totoong sikreto ng mga tamad na yumaman, hindi sila tamad sa resulta. Tamad lang sila sa paulit-ulit na ginagawa na walang direksyon o leverage. Ang mindset nila, simple lang. Gumawa ng asset na pwedeng ibenta ng paulit-ulit, ma-deliver kahit tulog ka, at lumago kahit offline ka. Para sa kanila, hindi sapat yung sipag lang. Ang mahalaga, yung ginagawa mo ngayon. May balik ba yan bukas? Kasi kung paulit-ulit kang napapagod sa parehong bagay, walang leverage doon. Pero kapag may system kang umaandar kahit hindi mo binabantayan, yan ang totoong diskarte. Leverage beats labor. Automation beats motivation. Consistency beats hustle. Kaya kung sawa ka na sa paulit-ulit na reset every Monday, ito na yung switch na matagal mo nang hinahanap. Ang formula nila gumagana kasi binago nila ang sukatan ng progress, hindi na base sa haba ng oras na nilalaan mo, kundi sa mga sistemang nagtatrabaho na para sa'yo. At dito nagsisimula ang unang hakbang kung saan yung 10,000 mo, hindi na basta pera, nagiging team member mo na siya. Step number 1, multiply. Gawing team ang 10,000 mo. Alam mo yung madalas na ginagawa ng karamihan? Nag-iipon ng pera, say 10,000 pesos, tapos hinahayaan na lang lumago. Pero ang totoo, hindi lalaki ang perang natutulog lang sa account. Mas mabilis lumaki ang pera kapag pinagtatrabaho mo siya, hindi lang iniipon. Ang 10,000 pesos mo, pwede mong gawing team member. Isang maliit na asset na kumikita ng paulit-ulit kahit tapos mo na siyang gawin. Ang goal natin dito, simple lang, gumawa ng offer na malinaw, specific, at paulit-ulit mong mabebenta. Hindi mo kailangan magtrabaho araw-araw. Ang pera mo na ang magtatrabaho para sa'yo. Ganito mo sisimulan. Isipin mo lang ang 3 bagay. Una, ano yung problema ng target market mo? Pangalawa, ano yung malinaw mong promise para sa kanila? At pangatlo, ano yung ibibigay mong solusyon para matupad mo yung promise na yon? Halimbawa, problema, walang oras gumawa ng social media content. Promise, ready to post Canva templates para sa small business owners. At ang deliverables, 30 editable templates, quick start guide kung paano i-customize, at 3 sample captions na pwedeng i-post agad. Simple, malinaw at madaling ibenta. Again, isang beses mong gagawin pero paulit-ulit mong pagkakakitaan. Yan ang mindset ng multiply. Gumawa ng product na kumikita kahit wala ka. Kung gusto mong simulan agad ngayong linggo, ito yung mga low effort pero solid na idea. Example, pwede kang gumawa ng digital product, planner templates para sa online sellers, budget tracker for students, o content calendar para sa freelancers. O pwede kang mag-rebrand ng mga PLR o yung mga pre-made content na pwede mong i-edit at ibenta under your name. Ayusin mo lang yung design. Gawin mong, let's say, Taglish. Tapos, lagyan ng sariling example. Itong mga to, isang beses mo lang gagawin pero pwede mong ibenta ng paulit-ulit.
Pero eto yung golden rule. I-validate mo muna bago ka gumastos. Huwag kang gumawa ng marami o malaking batch o gumastos sa ads kung hindi mo pa alam kung may bibili. Isang sample muna, then post mo to sa Facebook groups o TikTok. Kapag may nagtanong ng, magkano po? Yun ang signal mo na may demand. Pwede mo din gamitin ang tinatawag kong asset loop. Una, alamin mo muna kung hinahanap ba talaga ng tao yung solusyon mo. O i-check mo yung mga problems or questions nila sa mga content na knowledgeable ka. Mag-check ka sa FB groups, TikTok, at YouTube comments o online communities. Pangalawa, gumawa ka ng simple mock-up o sample. At pangatlo, i-pre-sell mo agad sa discounted price for the first 20 buyers. Pag may bumili, kunin mo agad yung feedback at ayusin mo palalo yung next version. Pwede mong tanungin yung mga bumili sa'yo, Ma'am, Sir, ano magpapadoble ng value nito para sa inyo? Diyan mo malalaman kung paano mo pa mapapa-level up ang offer mo. At once na kumikita ka na kahit hindi ka online, ibig sabihin, nagwo-work na yung team mo. At diyan na magsisimula ang step number 2. Step number 2. Automate. System over schedule. Alam mo ba kung bakit maraming small business ang hirap mag-level up? Kasi lahat ginagawa pa rin nila ng mano-mano. Sila pa rin yung nagre-reply sa bawat DM. Sila yung nagsesend ng links isa-isa. At sila rin yung nagtatype ng thank you message sa bawat order. Ang problema, pag dumami na ang customers, ubos na yung oras mo. Kaya yung mga tamad na umaasenso, hindi nila inuulit lahat ng work. Ginagawa lang nila ng isang beses, tapos system na yung bahalang magpaikot. Yan ang ibig sabihin ng system over schedule. Hindi mo kailangan maging robot. Ang kailangan mo ay setup na kumikita kahit hindi ka online. Ganito yan. Pag may bumili, dapat automatic ang flow mula checkout hanggang delivery. Gamit ka lang ng simpleng payment link. Pagbayad ni buyer, auto-redirect siya sa isang cloud folder o private download page. Wala nang send ko po later yung product. Diretso access agad. Kasabay niyan, set up ka ng quick win auto emails para hindi ka na mag-reply ng isa-isa. Example, day 1, automatic mag-i-email ng 5-minute quick start guide. Day 2, magsisend naman ng mini case study para ma-inspire si buyer. Day 5, email ulit para humingi ng testimonial, social proof habang tulog ka. Maganda rin gumawa ka ng FAQ page para clear lahat ng tanong. Like, paano i-download ang product? Paano mag-request ng refund? Paano gamitin? Lagyan mo ng honest guarantee. At kung umabot ng 5% ang refund rate, ibig sabihin may mali sa offer mo. Ayusin mo lang yon. Next ay content scheduling. Dito ka mag-set ng 3 posts a week para steady ang presence mo kahit hindi ka online. Halimbawa, Monday, pain clip, like 3 signs na generic ang post mo. Wednesday naman, quick tip, like fix your fonts in 60 seconds. Friday naman, mini demo, like watch me build a good post in under 3 minutes. Tapos, lahat ng caption nun may trigger keyword. Example, comment pack to get the link. Yan ang susundin ng DM bot mo para mag-send ng offer link habang ikaw nagkakapilang. Basic setup lang yung kailangan mo para dito. Payment link para sa checkout. Cloud folder para sa delivery. Autoresponder para sa emails. At DM keyword trigger para sa links. Hindi kailangan ng mamahaling software. Basta gumagana, panalo na. Maglagay ka rin ng quick start video sa download folder para mabilis ang resulta ng buyers. Tapos, i-track mo ang 3 bagay. Refund rate, completion rate, at testimonials per 10 sales. Pag bumaba ang isa dyan, ibig sabihin kailangan mong ayusin yung promise o onboarding, hindi ang presyo. Kaya kapag maayos na ang automation mo, gumagaan ang trabaho mo at lumalaki pa ang kita nang wala ka ng ginagawa araw-araw. Yan ang power ng system over schedule. Bayad ka pa rin kahit nagpapahinga ka. At dyan papasok ang susunod na hakbang kung paano mo uulitin ang cycle na to
hanggang mag-compound ang resulta. Step number 3. Repeat. Compound boring wins. Ito yung part na akala ng karamihan boring, pero dito talaga lumalago ang pera. Hindi mo kailangan ng perfect product. Ang kailangan mo ay perfect routine. Recycle, refine, repeat. Here's how it works. Let's call this cycle 1. Meron ka ng product at automation mula sa step 1 at 2. Yung 10,000 mo, naka-invest na sa system. May design, may checkout link, may auto-delivery. Ngayon, pinapaandar mo na siya. Let's say, may 20 na taong bumili ng 199 pesos introductory product mo. 3,980 yon. At pagkatapos mong bawasan ng konting gastos, let's say 2,000 pesos yung naiwan. Hindi pa malaki pero malinaw na. Gumagana. Yung 10,000 pesos mo, hindi na basta pera sa account, asset na siya. At yung 2,000 profit, yan yung unang anak ng system mo. Sa cycle number 2, gamit yung feedback ng unang buyers, inayos mo yung offer at gumawa ka ng additional upsell package. Yung advanced version, 299 ang presyo. Ngayon, mas malinaw na ang promise mo. Mas madali na ibenta. This time, 40 people buy your main product na 199 pesos. That's 7,960. At 25% sa kanila, nag-upgrade sa 299 upsell. That is 2,990 extra. Total sales, 10,950. Let's say may ginastos kang 3,000 pesos para sa ads at updates. May 8,000 plus profit ka pa. Idagdag mo yan sa 12,000 pesos na asset mo, nasa 20,000 ka na ngayon. Pero at this point, mas kilala mo na kung ano talaga ang gusto ng market mo, ano ang binibili at ano yung ayaw nila. Kaya pagpasok ng third cycle, may 20,000 ka na working capital at solid data mula sa buyers. Alam mo na din kung sino at paano tatargetin sa ads yung mga potential buyers mo. Kaya pwede ka nang mag-run ng super targeted ads. Napansin mo din na marami ang gustong mas kompletong package. Kaya gumawa ka ng upgraded main product. Tinasan mo yung value at presyo from 199 to 499 pesos. Kasabay nun, naglabas ka ng premium bundle para sa gustong all-in solution. That is 999 pesos. May extra tutorials at exclusive templates. Gamit ang 5,000 pesos ads at 5,000 collab budget, pinaikot mo ulit yung system. Ang resulta, let's say may 120 buyers ka ng 499 main product. That is 59,880. Plus, 40 buyers mula doon ang nag-upgrade sa 999 bundle, which is 39,960. Ang total, 99,840 in sales. Pag binawas mo yung 10,000 pesos gastos sa ads at collabs, 89,840 yung naiwan. Lagpas 100,000 na yan kapag sinama mo yung working capital. Yung 10,000 pesos mo, naging 100,000. Hindi dahil swerte, kundi dahil inulit-ulit mo ang tamang system hanggang lumaking mag-isa. At kung gusto mo rin ng ganitong lazy pero kumikitang setup, pakipitik mo naman yung like button para ma-share pa to ni YouTube sa mas maraming tao. In the end, ito talaga yung gusto kong tandaan mo. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling, pinakamabilis o pinakamasipag. Kailangan mo lang maging consistent sa tamang sistema. Ang tunay na tamad na yumaman, hindi yung walang ginagawa. Siya yung marunong magtrabaho sa idea niya, sa pera niya, at sa oras niya. Habang yung iba abala sa paulit-ulit na simula, ikaw abala sa paulit-ulit na resulta. Kaya simula ngayon, gamitin mo yung 10,000 pesos mo bilang test capital. Gumawa ka ng isang maliit na system na kumikita kahit wala ka sa harap ng screen. At ulitin mo hanggang maging normal na lang ang kumita ng hindi ka napapagod. Pero kung masyadong malaki yung 10,000 pesos for you to start, no problem dahil may home-based business kang pwedeng simulan with 1,000 pesos capital lang.
check mo tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.